Proyekto Helmo. Aling Pilar? Anong ginagawa niyo dyan? Tila ba napatulala umano ang aking ina sa nakita nun. Sa pagkakataon na ito, Sirsa, ipinalot umano ni Aling Pilar ang kanyang mukha sa balikat niya. Tinakpan kumbaga. Pero ang ipinagtataka ng aking ina ay kung bakit hubot-hubad ito at hindi kaaya-aya ang sangsang ng amoy. Nagdalawang isip na itong lapitan si nanay. Hirap ding isipin ni nanay kung ano ang ginagawa niya doon na parang unggoy na naglalambitin. Nawala sa isip ng aking ina ang aswang at sa kinalakihan niya ay hindi siya pinalaki sa ganong kwento ng klase ng mga nilalang. Nang akma nang bumaba ang nilalang sa may sahig, mabilis itong gumapang at dahil sa mabilis din ang reflex ng aking ina, ay agad nitong nabuksan ang pintuan at dali-daling tumakbo papunta ng kusina. Dali-dali siyang kumuha ng itakton at sa kabilang kamay ay ang kutsilyo. Itinutok ng aking ina ang patalim sa may direksyon ng pintuan ng kwarto at hinintay na lumabas ang matandang yon. Hanggang sa umabot na ng ilang minuto. Umabot ng 10 minuto. Hindi lumabas si Aling Pilar. Matagal-tagal pa ang gabi. Ano ang gagawin ni nanay, di ba? Hindi naman siya pwedeng lumabas. Walang katao-tao nun. Sobrang tahimik ng paligid. Aling Pilar! Aling Pilar! Ikaw ba yan? Ano bang balak mo at ano bang nangyari po sa inyo? Bakit kayo ganyan? At sa pagsigaw niya na yon, ay bigla na lamang may sumagot mula sa kwarto. Dito na tuluyang umiyak si nanay at nang makasigurado siyang nasa loob pa rin ng matanda, ay nagbabaka sakali ito. Binuksan niya ang pintuan ng bahay at nang makarating sa kalye, sigaw siya ng sigaw nun. Humihingi siya ng tulong. Sa unang pagkakataon ay nakita niya ang buong kalyeng napakadilim. Walang kailaw-ilaw. Parang baliw si nanay na sigaw ng sigaw noon. Humihingi ng saklolo. Tumakbo si nanay sa pinakamalapit na bahay. Tawag siya ng tawag sa mga taong naroroon. Pero tanging kahul lamang umano ng aso ang sagot na naririnig niya. Nang marinig niya yung tunog ng tila binubuksang pintuan, ay dali-dali siyang tumakbo sa gilid ng bakod ng bahay na puro talahiban. Gumapang siya doon at nagtago. Ramdam niya umano ang takot na maski ang mga aso ng kapitbahay ay bigla na lamang tumahimik. May mga konting angil ng paatras na tila ba nagpapahiwatig na ayaw ng mga asong itong makisali sa kung anumang paparating na kakaharapin ng aking ina. Mataas ang talahiban na kung ordinaryong tao lamang ang hahanap sa kanya ay siguradong hindi siya makikita. Pero laking gulat niya, Sirsat, ng ilang segundo lamang matapos niyang marinig ang kalabog ng pinto, ay muli niyang naamoy ang masangsang na simoy na kaamoy ni Aling Pilar nang pumasok ito sa kwarto niya. Dahan-dahang gumapang si nanay. Paatras ito ng paatras sa loob ng talahiban. Hindi na niya alintana ang kung ano man ang meron sa loob. Ang importante sa kanya ay makaiwas sa matandang yon. Pero lalong sumangsang ang amoy, Sirsa. Pawisan na si nanay nun. Hanggang sa walang ano-ano
ay bigla na lamang yumugyog ang bakod na malapit sa kanya. Saglit siyang napatigil. Sa ikalawang yugyog ay iniangat niya ang kanyang ulo. At dito ay sa isa sa mga pundasyon ng bakod, nakita ng aking ina si Aling Pilar. Hubot-hubad pa rin na parang pusang nakatayuan. Maliit lamang na buong kawayan ng mga pundasyon ng bakod at alambre ang pinakaharang noon, pero tila ba wala lamang kay Aling Pilar ang pagbalanse sa tuktok noon. Nagagawa niyang makabalanse doon ng walang kahirap-hirap. Dito na muling napasigaw si nanay at humingi ng tulong. Dinudugtungan niya pa ito ng pagsigaw kay Aling Pilar kung ano ang nangyayari sa kanya, pero wala. Parang hayop lamang ang matanda. Lalong-lalo na nung magsimula ng magbaga ng konti ang mga mata nito, kasabay ng pagngiti sa kanya. Hindi na nagdalawang isip si nanay na tumakbo pa atras habang sumisigaw. Hindi na lumingon ang aking ina at tuloy-tuloy na tinakbo ang kahabaan ng damuhan. Takbo lamang siya. Kung masisingitan niya umano ng dasal ang bawat paghakbang niya ay ginagawa niya noon. Hanggang sa mapansin niyang nawala bigla ang amoy. Parang nawala na rin ang sumusunod sa kanya. Paglingon niya sa may kalsada ay meron siyang nakitang 4 na lalaking sumisigaw. Neng! Bumalik ka na ng kalsada! Bilisan mo! Nang mapagtanto ng aking ina na tao ang mga yon, ay hindi na nagdalawang isip na tumakbo ito pabalik ng kalsada. Dito din napagtanto ng aking ina na bukod sa 4 na yon, ay meron pang 2 palabas ng talahiban ng mga lalaki din. Dito na tuluyang nanginig si nanay na nanghina talaga ang mga paa niyang napaupo na lamang siya sa lupa. Sinalo siya ng isa sa mga matandang lalaki at inaalalayan nun. Dali-dali siyang inakay at dahil sa ang tinutulyan nila tatay ang pinakamalapit, ay dun siya agad dinala. Pero ano nga ba ang nangyari? Bakit nawala si Aling Pilar? At sino-sino ang mga lalaking yon? Yun pala, Sir Seth. Ilang araw na pala nilang sinusubaybayan ang matanda. At sa anong dahilan? Dahil ilang araw bago pa lumipat sila nanay sa bahay, ay meron na palang nangyaring insidenteng pinaghihinalaan nilang aswang ang may gawa. Ayon sa kanila, ang caretaker umano ng bahay na ito ay 5 buwang buntis. Nang bigla na lamang magkasakit at gabi-gabi daw itong dinadalaw ng kung anong mga hayop tuwing gabi sa mismong bahay nila. May tunog na uwak. Paminsan-minsan ay magigising ito ng madaling araw na sobrang init at ang bintana nilang may ilaw naman sa labasan na gawa sa buri ay tila ba natatakpan ng kung anong anino na nagmumula sa labas. Mabilis ding magkalasa ng tunog sa bubungan nila, kahit na imposibleng may sasaging kung ano doon dahil wala namang kapunuan sa paligid. Magmula din ng magbuntis ito, ay nagigising ito ng madaling araw. Mga pasado 4:00, sa tawag ng naglalako o nag-aalok umano ng kung ano-anong pagkain. Kagaya ng inihaw, tuhog, na mga sariwang isda, maging mga prutas at gulay. Wala ang asawa nitong buntis na ito at nag-iisa lamang ito sa bahay niya, pero katabing bahay niya naman ang kanyang kapatid. Ang nakapagtataka, halos sabay naman silang magising ng kapatid niya, pero bakit siya lamang ang inaalok ng benta
At kapag tumanggi siya ay hindi na ito nag-aalok sa mga katabing bahay. Hindi niya rin maaninag ang mukha ng kung sino man ang nagtitinda gawa ng hindi siya lumalabas kaagad. Sinisilip niya lamang yun sa bitana. Naikwento niya ito sa kanyang kapatid. Sinabihan siya na mag-ingat dahil ang lugar nila ay palaging may mga bagong tao o dayo na hindi naman din talaga sa lugar nila. Hindi nalalagi. Hanggang sa isang madaling araw, nagising siya sa ingay. Boses ito ng ate niya na parang may pinapagalitan nun. Binuksan niya ang ilaw kasi baka mamaya may kaaway ang kapatid niya. Pero bago pa niya buksan ang pintuan ay sinigawan siya ng kanyang kapatid nun. "Huwag ka munang lalabas, Ading!" Nagmumura na ito. "Walang hiya kayo? Hindi na kayo natakot? Magkakatabing bahay kami magkakamag-anak dito pero kung makatawag ka ng harap-harapan, alam ko kung ano kayo. Huwag ka nang bumalik dito, ha?" Sinilip umano nito ang sinisigawan ng kanyang ate at nakita niyang isang babaeng may dalang basket na nakatalukbong ng itim na tela sa ulo. Dahan-dahan itong naglakad palayo habang patuloy na pinagsisigawan ng kanyang kapatid. At nang makaalis na ito, saka lumabas itong buntis. Ayon sa kanyang kapatid ay mula nang maikwento niya ito sa kanya ay nagmamatsyag na ito tuwing madaling araw. Sinasadya niya umanong wag buksan ang ilaw sa bahay niya para makiramdam. Hanggang sa ayun nga, yung madaling araw na yon ay nakita niya itong babaeng bigla na lamang lumitaw sa hindi kalayuan. Para pa umano itong nanginginig-nginig na lumalapit sa bahay ng buntis na ito. Una ay pasilip-silip sa bintana gawa ng siguro ay wala pang kailaw-ilaw na. Ang kakaiba pa sa kinikilos nito ay talagang pinapasok ng matanda ang halos kalahating katawan nito sa mababang bakod ng bahay at para bang itinututok niya ang mukha niya. Nung nakita niya na pasinghot-singhot ito at biglang naglabas ng dila nun, tumulo ang laway at tumingala sa may bubungan na tila ba may pinaplanong hindi maganda. Dito na lumabas ang kapatid ng buntis na yon at dala ang asin ay kinumpronta ang matandang bigla namang nagsuot agad ng kanyang balabal. Habang pinapagalitan niya ito, ay hindi rin lumalabas sa bakuran ang kapatid ng buntis. Dahil syempre, mamaya diba, siya naman ang sugurin. Tila daw hindi ito nakikinig at nakatitig pa rin sa bahay ng buntis na yon. Pero nang magsimula ng magsaboy ng asin ang kapatid nito, saka na ito dahan-dahang naglakad papalayo. Nang bumukas nga ang ilaw ay huminto pa ito saglit na parang gusto pang bumalik sa bahay ng buntis para mag-alok ng kung ano man ang binibenta niya. Pero nang magsaboy ulit ng asin ng kapatid, ay nagtuloy-tuloy na itong maglakad papalayo. Ang buong akala nila ay hanggang doon na lamang ang kababalaghan at kayang gawin ng matandang yon. Pero isang hapon, nagkataong nag-iisa ang buntis na caretaker at wala itong kapatid niya. May tumawag sa kanya. Isang matandang babae na mabait umanong tingnan. Tila disente. Sinabi nito na kailangan niya ng sandaling mauupahan at mamayang gabi umano ang balik niya o punta niya sa upahan na yon. Nagbigay kaagad ito ng pera at hindi na nakapalag ang buntis na caretaker. Dahil sa kailangan niya ng katulong sa paglilinis ay tinawag nito ang kanyang pamangking binata na samahan siya dahil siguradong kailangan niya nga ng katulong nun at gagabihin na rin siya doon. Tumulong naman umano ang pamangkin niya na ito. Kaso ang problema, sir, mabarkada ito. Kaya noong dumating ang matanda ay pinili ng matanda na doon sa taas tutuloy. Mas gusto niya umano doon.
Dinala naman ito ng pamangkin ng buntis sa may itaas. Ang ginawa umano ng matanda ay binigyan ng tip o pera itong pamangkin. Pang-inom niya umano. Natuwa naman ito, Sir Seth. At dahil sa nagliligpit na lamang sa baba ang buntis ay tumakas umano itong pamangkin nang hindi man lamang nagpapaalam sa tiyahin niya. Ang rason nito ay malapit lamang naman ang lalakarin at saka maaga pa umano nun. Sa isang kanto lamang din siya magiinuman. Mga 10 minuto matapos mawala ang pamangkin niya, biglang parang nag-init tanghali umano ang pakiramdam ng caretaker na yon. Maalinsangan kumbaga. Tapos ay bumigat na lamang bigla ang mga mata niya. Yung biglang nakaramdam ng antok. Kapag mahina kasi umano ang dungan mo, Sir Seth, mabilis kang mabati o maudom o mahipnotismo ng mga ganitong nilalang. Na ayun nga, hindi niya makontrol ang bigat ng talukap ng kanyang mga mata. Pero imbis na matulog, umupo na lamang ito sa may mahabang upuan at saglit na nagpahinga. Sa may sala ito tumambay. Papikit-pikit lamang siya pero ang nasa isip niya ay kailangan na niyang umuwi nun. Sinubukan niya pang tawagin ang pamangkin pero walang sumasagot. Parang hinihintay niya na lamang din na makabalik ito. At ito na nga. Lumikot bigla ang kung ano man ang nasa sinapupunan niya. Galaw ng galaw. Parang may humahalughog o kumakalikot sa tiyan niya na parang nadudumi siya nun. Napapikit lamang umano siya saglit. Nang sa muling pagdilat niya, yung bandang pusod na parte ng suot niya namamasa na. Paano nangyari yun saan galing ang basa, diba? Tuyo naman yung bandang baba niya nun. Masangsang din ang amoy nito. Tinitigan niya pa ng maigi ang parte na yon nang walang ano-ano ay may pumatak na malapot na bagay mula sa taas na siyang dahilan kung bakit nagbabasa yung damit niya. Pagkatingin niya sa bandang taas, laking gulat niya nang makita umanong merong kung anong mahabang bagay na gumagapang sa may gilid o espasyo ng kisame. Para lamang itong malaking sinulid sa laki pero tila ba basang-basa ng langis nun. Nabulalas pa nga niya na parang napakahabang uod naman man. Unti-unti itong bumaba. At nang akmang tumutok na ito sa tiyan niya, ay mas lalong humapdi ang tiyan niya noon. Iniwas niya ang sarili niya doon, Sir Seth, at ganun na lamang ang gulat niya nang biglang gumalaw ang mahabang sinulid na yon na tila ba may sariling buhay at isang kalabog na may kasamang paghingang malalim na galing sa itaas ng bahay ang narinig niya. At dito na niya naalala ang tungkol sa mga tiktik. Mga uri ng aswang na humahaba ang dila sa pagitan ng mga orasyon na dasal. Naninipsip ng laman ng sinapupunan. At para mapatunayan ay dali-dali siyang kumuha ng asinon at sinaboy ito doon. Tila umanong uod na namulupot ng bigla ang sinulid na ito. At kasabay noon ay ang sigaw o hiyaw na galing sa may itaas. Dito na tuluyang kinabahan ng caretaker at dali-dali itong lumabas sa tumakbo. Doon lamang umano siyang nakahinga ng maluwag pagkalabas nun. Hinanap niya ang pamangkin at wala ito. Nagmumura na noon ang caretaker. Doon na niya naramdamang mahapdi na rin ang hita niya at paika-ika siya nagmamadali palabas nun. Hanggang sa sumunod na kalye. Doon na nga niya naabutan ng pamangkin niya nag-iinom. Agad-agad sinugod sa ospital ang caretaker dahil napansin ng kainuman ng pamangkin niya na namamasa na ang hita nito, na parang pumutok na ang panubigan. Kaya ito na ospital. Kumalat ang kwentong ito.
Pero nang dumating sila doon sa bahay paupahan ay wala na ang matandang umupa. Kaya naman sinara nila ang taas na bahagi ng bahay na yon, habang hinayaan naman nila ang baba. Makalipas ang ilang araw habang nagpapagaling ang caretaker, ay siya namang dating nila nanay at tatay, at ang isang kapatid ng caretaker ang nakausap nito. Itong isang kapatid niya ay hindi masyadong naniniwala sa aswang, kaya siguro initsapwera niya lang ang issue nun at binigay kina nanay ang susi ng bahay nang walang kahirap-hirap. Lalo na't ang isang kapatid nilang talagang saksi ang siyang nagbabantay sa ospital sa kapatid niya. Maaaring maraming nalilito, pero ang buntis na caretaker na tinutukoy ko, Sir Seth, ay ang tunay na Aling Pilar. Mahaba ang buhok nito. Nasa late 30s pa lamang at hindi kasing tanda ng inaakala nilang nagpakilalang Aling Pilar. Na ang ibig sabihin ay hindi ang tunay na Aling Pilar ang nakaharap nila. Parang kagaya ng isa niyo pang kwento patungkol sa tiyahin niya na may pamagat na pinapalusog ko lamang ang buntis. Ganito din ang nangyari sa kanila noon. Tungkol naman sa nangyari kay nanay, buti umano at nagising ang mga nagmamasid na ng ilang araw at gabi dahil sa kahulan ng mga aso. Naabutan daw nila na nakasampa ang nilalang sa bakod noon, at bago pa man ito habulin si nanay ay pinagbabato na nila ito hanggang sa tuluyan itong umiwas at gumapang malapit sa may kalsada na siyang sinundan ng ibang mga kalalakihan. Samantalang ang iba ay sinundan si nanay sa talahiban. Kinaumagahan ay hinalughog nila ang apartment. Dito nila napagtanto na ang isang kwarto sa baba ay may naiwang hinubaran ng matandang aswang. Hindi na ito bumalik doon. May mga kung ano ding tuyong halamang dahon na nakakalat at mga lupang sobrang baho ng amoy, para umanong dumi ng manok o fertilizer. At sa taas ng bahay, Sir Seth, sa ikalawang palapag, bagamat nakakandado ang pintuan ay nadiskubre nilang bukas ang isa sa mga bintana doon sa taas nun. Na ang ibig sabihin, doon dumadaan ang nilalang. Nakapagtataka, hindi tipikal ang taas ng ikalawang palapag na yon. At kung aakyat ka ay wala kang mapapatungan. Pero gayon pa man, kung ano ang nakita nila sa isang kwarto sa baba kung saan tumuloy ang matanda, ay ganun din ang mga nakita nila sa taas nun. Mga bakas ng lupang may amoy dumi, mga dahon-dahon. May amoy ng langis pero walang bote ng langis ang meron. Hindi na nila naabutan ni nanay na nakalabas sa ospital si Aling Pilar. Dahil nang makabalik si tatay at nalaman ng nangyari sa aking ina, ay nag-alsa balutan na sila kaagad-agad. Wala nang nagawa si tatay noon kundi ang iharap si nanay sa mga magulang niya at sabihin ang totoo. Halos latiguhin daw ni lolo si tatay noon sa ginawa at halos sipain na pagtulakang iharap sa mga magulang ng nanay. Ang tatay ni tatay pa mismo ang nagsabi sa tatay ng aking ina na siya nang bahala kung anong gusto niyang gawin kay tatay. Pero kung madadaan nila sa usapan ay ipinangako naman ng aking lolo sa father's side na mabait ang aking ama. Umamin din si nanay noon na siya daw ang mapuso kaya naman aksidente siyang nabuntis ni tatay. Doon natawa ang kanyang ama dahil ganun din pala ang nangyari sa lolo kong sundalo. Mapusok din pala si lola kaya nakabuo sila. Sa madaling salita ay tinanggap nila si tatay pero hindi muna sila nagsama hanggang sa nailuwal ang ate ko at naipagpatuloy ni nanay ang pag-aaral hanggang sa makapagtapos. Saktong pagkatapos ni nanay, maganda na rin ang trabaho at kita ng aking ama. Talagang pinatunayan niya ang kanyang sarili hanggang sa maikasal sila.